18 na ang nakakalipas, nag-glitch ang realidad. Biglang lumitaw ang mga tore at gate na parang sirang code. Bumaha ang mga halimaw, dahilan para maging isang survival horror game ang mundo. Pero teka, may mga mapapalad na nagkaroon ng malulupit at Diyos level na superpower. Kilalanin ng mga player, ang huling pag-asa ng sangkatauhan sa bagong mundo ng mga sikat na elite. Sa asosasyon, medyo kinakabahan si Jigu tungkol sa kaniyang awakening. Bakit? Dahil meron siyang kakaibang abilidad na dapat sana ay ang pinakamatinding cheat code. Sayang at minala siya dahil mukhang pinagtitripan siya ng tadhana, ang gulo ng buhay niya. 5 taon na ang nakakalipas, nahihirapan pa rin siyang lumaban sa mga kakarampot na level 1 na goblin. Naimbita noong 18 taong gulang pa lang siya dahil sa kaniyang espesyal na regalo, kaya siya ang naging paborito ng lahat. Tinawag ito ng lahat na pribilehiyo ng mga pinili. Saklap naman. Akala niya magiging petiks lang ang buhay niya dahil sa easy mode. Pero sa halip, inaabot siya ng isang buong oras para lang makapatay ng isang goblin. Grabe, siya na yata ang kaisa-isang loser sa buong kasaysayan ng mga player. Kalahating dekada na ang lumipas, pero level 1 pa rin ang kaniyang status screen. At yung maalamat na abilidad niya? Hanggang ngayon, isa pa ring malaki at nakakairitang tandang pananong, malinaw na hindi pa nagigising ang superpower niya. Isang malaking sakuna. Sa huli, nauwi si Jigu sa pagtatrabaho bilang guide para sa mga newbie. Ang trabaho niya ngayong araw, bantayan ang mga rookie sa isang simpleng goblin hunt. Para sa mga newbie na ito, parang sisiw lang ang pagpatay ng mga halimaw. Ang daling mag-level up. Noong una, pabulong na nagreklamo si Jigu ng may halong inis. Kita-kits na lang bukas sa entrance ng floor 2. Huwag kayong may late. Tapos na ang mga instruksyon. Mag-isang umalis si Jigu. Sa likuran niya, nagsimula ng mag-backstab ang mga rookie. Masikat pa ang mga chismis tungkol kay Jigu kaysa sa kanyang tunay na stats. Sabi ng mga tao, may tinatago siyang Diyos level na abilidad, pero sa totoo lang, wala nang naniniwala sa kwentong barbero na iyon. Kung Diyos siya, bakit siya gumagawa ng mga trabahong pambaba? Sabi naman ng iba, siya raw ang pinakamahinang player sa buong kasaysayan. Kalaunan, nagkaroon siya ng palayaw na alam ng bawat player. Ang player na hindi makapag-level up. Grabe talaga. Matapos ang kanyang shift, palihim na pumupunta si Jigu sa kanyang secret spot, isang basurang sulok sa floor 1 na hindi pinapansin ng kahit sino. Nahanap niya ito dahil sa ilang taon niyang pagkabulok sa basement. Ang tambakang ito ang naging personal niyang training dungeon. Isang goblin lang ang lumilitaw dito, kada 24 na oras. At araw-araw, sinusubukan ni Jigu na patayin ito ng mas mabilis. Ngayong gabi, kampante ang goblin at nakatalikod pa. Madaling pera ito. Akala niya magiging madali lang ang hunt na ito. Isang malinis na tira lang sa maseselang bahagi ng katawan at tapos na ang laban. Dahan-dahan siyang lumapit mula sa likod, kasing tahimik ng isang multo. Pero biglang, snap. Naramdaman siya ng halimaw at lumingon ito. Agad siyang sinugod ng nilalang. Muli, naging isang magulo at desperadong pakikipaglaban para mabuhay. Isa na namang araw sa kaniyang walang katapusang bangungot. Matapos ang isang nakakapagod na oras, sa wakas ay bumagsak din ang halimaw. Balik sa Hunters Association, ibinenta niya ang Goblin Crystal sa halagang $20 lang. Kinalkula niya ang kaniyang pera matapos bumili ng mga basic na potion. Ang kaniyang kita ay literal na zero. Sayang lang ang pagod. Napabuntong hininga na lang si Jigu dahil sa sobrang pagkadismaya. Paalis na sana siya nang makabangga niya ang isang pasikat na lalaking blonde. Si Theo iyon, isa sa mga kasamahan niya sa association at dating kakilala. Nagkamot ng ulo si Theo, mukhang hiyang-hiya bago tuluyang bumulong. Pasensya na talaga sa nangyari, tol. Seryoso. Litong-lito si Jigu. Pero bago pa siya makapagtanong, biglang naglaho si Theo na parang multo. Sa sobrang inis, sumugod si Jigu sa opisina para hanapin ang manager. Kailangan niya ng sagot. Hoy, Tesik, anong meron kay Theo? Mukha siyang ewan. Ang lalaking ito na si Tesik ang big boss na namamahala sa lahat ng guide operations. At tulad ni Theo, baka sa mukha niya na may masama siyang balita. Inabot ng isang matagal at masakit na minuto bago sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Tesik na magsalita. Tingnan mo, iyong mga newbie na ginuaid mo kanina, si Theo na ang hahawak sa kanila bukas. Pinapalitan ka na. Ano? Bakit? Bulyaw ni Jigu. Naging maayos naman ang lahat kanina ah. Hinilot ni Tesik ang kaniyang sentido at nagpakawala ng isang dismayadong buntong hininga. Lumalabas na narinig ng mga rookie ang mga pangit na tsismis tungkol sa iyo. Natigilan si Jigu. Biglang tumahimik ang paligid at nakakabinito. Sa totoo lang, hindi na siya nagulat. Paulit-ulit na lang ang kwento. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasira ang reputasyon niya dahil sa mga kwentong barbero, sabog na ang utak ni Jigu. Wala talagang sense sa kanya ang lahat. Ano namang kinalaman ng mga walang kwentong sismis sa galing niya bilang guide? Siya ang pinakamagaling na meron sila. Perpekto niyang ginagawa ang trabaho niya sa bawat pagkakataon. Napabuntong hininga na lang si Tesik.
Sa loob-loob nila, pareho nilang alam na ang mga tsismis na iyon ay hindi lang basta gawa-gawa. Biglang may lumabas na breaking news sa telebisyon. Inanunsyo ng Angela Guild na sa wakas ay sasalakayin na nila ang Floor 75 ng maalamat na tore. Ang raid ay magsisimula bukas ng umaga. Siguradong dudumugin ito ng media. Papasok sila ng direkta sa main Soul Warp Gate. Ngayon, kahit saan ka tumingin, puro balita tungkol sa mga high-level na player. Parang mga sikat na artista na pinagkakaguluhan ng lahat. Ang mga hunter na ito ay naging mga idolo na ng publiko. Kahit ang mga ordinaryong mamamayan na hindi pa nakakakita ng halimaw ay itinuturing silang parang mga Diyos. Pero para kay Jigu, ang balitang ito ay parang isang matalim na talim na bumaon sa kanyang dibdib. Dahil para sa isang taong tulad niya na nakakulong sa ilalim, ang maging isang tunay na player ay isang pangarap na hinding-hindi niya maaabot, Jigu. Kinuha ni Jigu ang remote at pinatay ang telebisyon. Sa wakas, tumahimik din. Hoy, ano ba? Nanonood ako ng balita na yon ah. Galit na sigaw ni T6. Tama na yan para sa araw na ito, buwelta ni Jigu, malamig ang kanyang boses. Inabot ni T6 ang isang makapal na sobre. Oras na para sa sweldo nila araw-araw. Ang kakarampot niyang sahod sa pag-aalaga sa mga baguhan ay halos hindi sapat para mabuhay siya, pagkatapos ay nagbigay ng huling payo ang manager bago umalis si Jigu tungkol kay Theo. Nagpapakitang gilas lang yon, pero ang totoo, medyo nasasaktan din siya na pinalitan kanya. May malambot na puso yon sa likod ng maporma niyang itsura. Alam mo naman, wag mo muna siyang buwisitan. Tumango si Jigu. Masakit man, pero alam niyang hindi masamang tao si Theo. Sa totoo lang, wala naman itong dapat ihingi ng paumanhin sa kanya. Hindi mapipigilan ni T6 ang mga baguhan kung gusto nila ng bagong guide. Para gumaan ang loob ni Jigu, binigyan siya ng pagkakataon. Maya-maya, kaharap na ni Jigu ang lalaking nagngangalang Xiongpi. Pinsan pala ang lalaking ito ni Sukyu. Mukhang matagal na siyang ipinagmamalaki ni Sukyu, kahit na nanatiling level 1 lang si Jigu. Tahimik palang binabantayan ni Sukyu ang dati niyang estudyante. Ngayon, si Jigu na ang opisyal na guide ng bagong squad ni Xiongpi, salamat sa matinding rekomendasyon ng dati niyang mentor. Oras na para makilala ng habambuhay na baguhan ang kanyang team. Una ay si Kim Hanyon, ang tanging babae sa grupo. Tapos ay ang batang parang kabute ang buhok na si Junyong. At sa huli, may lalaking nagngangalang Jaegan. Mukhang kalmado naman ang lahat, kaya naging magaan ang palitan ng usapan matapos ang ilang awkward na pagpapakilala. Inilatag ni Jigu ang mga rules para sa 5 araw nilang pangangaso. Ang unang araw ay napakadali lang. Pagdating ng dapit hapon, nag-set up na sila ng kampo. Ipinakita ni Jigu ang galing niya sa survival, at natapos agad ang trabaho. Nagluto pa siya ng isang malaking kaldero ng maalamat na kari. Handa na ang squad na lumamon na parang mga hari. Biglang sinira ni Jaegan ang mood ng lahat. Uy, totoo bang level 0 ka lang nakulelat? Halos mabulunan si Xiongpi habang pinapatigil ang madaldal niyang kasama, pero tinawanan lang ito ni Jigu. Kalmado lang siyang sumagot, oo, totoo yan. Itanong mo lang ang lahat ng gusto mong malaman. Marami pa sanang pambabara si Jaegon, pero napatigil siya sa isang nakamamatay na tingin ni Xiongpi. Pinag-usapan na lang nila ang unang araw ng kanilang pangangaso, gaya ng ibang mayayabang na baguhan, akala nila ay sobrang dali lang nito. Ang mga goblin sa unang palapag ay mga mahihina lang na kalaban at madaling hulaan ang galaw, may ilang galos ang mga lalaki, pero kayang-kaya yon ng mga potion. Ituring nyo na lang itong madugong warm-up para sa totoong bakbakan. Maging alerto kayo at mag-level up para mabuhay kayo. Ipagdasal nyo na lang na huwag kayong makakita ng guardian, babala ni Jigu. Tinitigan lang siya ng mga baguhan na parang walang naintindihan, kaya ipinaliwanag ni Jigu ang tungkol sa mga nakakatakot na guardian. Sila ang mga pambihirang boss ng bawat palapag na nagbabantay sa mga sikreto ng tower. Tanging ang pinakamalakas na hunter lang ang may tsansang lumaban sa kanila. Sa madaling salita, sila ang pinaka-nakakatakot na elite gatekeeper ng tower. Malaking experience points ang makukuha mo kapag nanalo ka. Maganda ang mga maalamat na gamit, pero ang kapalit naman ay siguradong kamatayan. Sobrang delikado ng mga halimaw na ito, kaya kahit ang mga elite ranker ay umiiwas. Nang marinig yon, biglang nanlamig ang squad ni Xiongpi. Namutla ang lahat sa takot. Agad na sumingit si Jigu para pagaanin ang tensyon sa grupo. Hoy, wag niyo masyadong isipin yon. Hindi naman ganoon kasama. Ang oras ng paglitaw nila ay kabisado na ng mga pro. Tsaka, hinahabol din sila ng mga top-tier guild para sa katuwaan. Ang mga guardian sa mababang palapag ay karaniwang talo na bago nyo pa makita. Sa totoo lang, mas mahirap pa silang mahanap kaysa sa makakuha ng rare item. Pagkatapos ng usapan, tumahimik na rin sila sa wakas. Pumasok na ang lahat sa kani-kanilang tent para magpahinga. Kailangan nilang maghanda para sa madugong pangangaso bukas. Samantala, sa ika-4 na palapag ng tower, kung saan nagtatagpo ang kagubatan at ang dulo ng disyerto, may isang goblin na tumatakbo na parang hinahabol ng demonyo. Tumakas siya sa isang bagay na parang galing sa bangungot. Nagsimula na ang ikalawang araw ng bakbakan, tumuloy ang squad sa ikalawang palapag ng tower.
Ngayon, mga goblin at higanteng suso na may tumutulong slime na ang kalaban nila. Nangangatog ang mga baguhan sa harap ng mga malalaki at matitigas na halimaw na ito. Mabuti na lang, ang mga halimaw na ito ay mas mabagal pa sa pagong. Pagdating ng ikatlong araw, umakyat na sila sa susunod na level. Dito, sinimulan na silang sugurin ng mga kawan ng suso at goblin. Pero ang mga tangang ito ay hindi marunong magtulungan. Gumamit ng simpleng bato ang grupo ni Xiongpi para ibait sila. Tinamaan ni Hanyon ang ulo ng isang suso gamit ang mabigat na bato. Masyadong bobo ang mga halimaw para mapansin ang mga hunter. Nag-away-away na lang sila sa isa't isa, dahil sa husay ni Jigu sa paghahanap ng daan, naging madali ang pag-level up. Ngayon ay alam na nila kung bakit nirerespeto siya ng mga malalakas. Gabi na ng ikatlong araw, abala si Xiongpi sa pagsusulat ng palihim. Hoy, ano yung ginagawa mo? Diary ko lang ito. Nagsusulat ako araw-araw simula nung sumali ako. Baka maging bestseller ito, pag sikat na ranker na ako. Ha? Mangarap ka na rin lang, lubusin mo na. Sabik na ang 4 na baguhan para sa susunod na araw. Isang panalo na lang at makakarating na sila sa pagsubok sa ikalimang palapag. Si Jigu lang ang mukhang nag-aalala habang lumilipas ang tahimik na gabi. Narating nila ang ika-4 na palapag, pero ganoon pa rin ang misyon. Marami pang suso, mas maraming goblin, at ganoon pa ring nakakainis na estilo ng grupo. Ang tanging pinagkaiba, mas agresibo na ang mga halimaw na ito. Nagdesisyon ang squad na gamitin ang dati nilang plano. Sugod silang 4, todo-todong atake. Naiwan si Jigu sa likod, nagmamasid na parang isang pro scout. Tapos ay may napansin siya, isang kahina-hinalang usok ng alikabok. Ginamit ng grupo ni Xiongpi ang isang simpleng bato para painan sila. Tinarget ni Hanyon ang ulo ng suso gamit ang isang mabigat na bato. Ang mga halimaw ay masyadong mahina ang utak para mapansin ang mga hunter. Nag-umpisa lang silang magkagulo at magbanggaan sa isa't isa. Salamat sa God tier na pathfinding ni Jigu, naging sobrang dali lang ng pagpapalevel. Ngayon alam na nila kung bakit nirerespeto siya ng mga malalakas. Gabi na noong ikatlong araw, abala si Xiongip sa pagsusulat. Nang palihim. Hoy, ano bang ginagawa mo riyan? Diary ko lang to. Nagsusulat ako araw-araw simula nung sumali ako. Baka maging bestseller to kapag sikat na akong ranker. Ha? Mangarap ka na ng malaki, di ba? Sabik na ang 4 na rookie para sa susunod na araw. Isang panalo na lang at makakarating na sila sa floor 5 trial. Si Jigu lang ang mukhang nag-aalala habang lumilipas ang tahimik na gabi. Narating nila ang floor 4. Pero pareho pa rin ang misyon. Mas maraming suso, mas maraming goblin, at yung nakakainis na group tactics pa rin. Ang tanging pinagkaiba, ang mga mobs na to ay mas agresibo na. Nagdesisyon ang squad na gamitin ang lumang plano. Sugod silang 4, todo-todong atake agad. Naiwan si Jigu sa likod, nagmamasid na parang isang pro scout. Tapos napansin niya, isang kahina-hinalang usok ng alikabok. Kinakabahan na ng malaki si Jigu. Ang sama agad ng pakiramdam niya. Hindi lang to basta kutob. Talagang nakakanginig ng laman to. Habang mahigpit ang hawak sa kanyang espada, sinigawan niya ang buong grupo. Makinig kayo. Kailangan nating kumilos. Karera na to. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Zhu, parang tambol sa tindi ng kaba. Nagising na rin ang mga instinct niya bilang guide. Ang tutorial na ito para sa mga baguhan ay hindi lang basta-bastang laro. Para sa mga baguhang walang kaalam-alam, isa itong bitag ng kamatayan, biglang may isang matinding tili ang bumasag sa katahimikan. Si Zun yun. Wasak na wasak ang binti niya. Ang tili na yon ang nagpataranta sa buong team. Ito na nga ang kinatatakutan ni Zhu. Isang maliit na pagkakamali lang, ubos ang buong squad. At doon na nga nagkatotoo ang pinakamasamang pwedeng mangyari. Ang guardian ng ika-4 na palapag ay, sa wakas ay dumating na. Alam niya base sa karanasan na ang paglaban sa bagay na yon ay pagpapakamatay. Kalimutan niyo na ang mga gamit. Takbo na para sa buhay niyo. Lumpo na si Zun, halos nakasandal na lang sa balikat ni Pisil. Kahit si Hanyun, putlang-putla na parang patay, mabilis na naglabas si Zunang. Isang mataas na kalibre ng smoke bomb. Ibinato niya ito diretso sa kawan ng mga monsters. Bilisan niyo. Ngayon na o wala na. Ito na lang ang tanging paraan para makaligtas sila. Gamit ang kanyang instinct at matinding determinasyong mabuhay, dinala sila ni Zhu sa isang tago at mabato na siwang. Sa wakas, nakahinga rin ng maluwag ang grupo. Saglit na gumaan ang mabigat na tensyon, humihingal na nagtanong si Pisil, ano ba ang lintik na bagay na yon? Mukha siyang higanteng demonyong suso. Iyan ang guardian ng ika-4 na palapag, sagot ni Zhu. Wala siyang ideya kung bakit maaga itong lumitaw. Sa ngayon, manatili lang tayong tahimik at magmasid. Mabuti na lang at may natitira pa silang rasyon ng pagkain. Makakatagal sila hanggang sa dumating ang rescue team, pero mukhang hindi pa tapos ang tadhana sa pagpapahirap sa kanila. Walang malay pa rin si Hanyon. At nanginginig. Halatang hirap na hirap siya sa sakit. Sa isang tingin pa lang, alam na ni Zhu na nalason siya. Kapag walang pang-ontra sa lason, yari na siya.
Sinabi ni Zhu sa grupo na may gamot siya, sabay-sabay na nakahinga ng maluwag ang lahat. Pero habang hinalughog niya ang kanyang backpack, parang gumuho ang mundo niya. Naiwan niya ang gamot doon sa kinaroroonan ng boss. Nakulong na sila at wala na silang oras. Dinapuan siya ng matinding lungkot at pagsisisi. Nagmamadali sila, pero nakagawa pa siya ng baguhang pagkakamali. Sobrang nakakainis. Mag-focus ka, bawal manginig na yon. Nagdesisyon na siya. Si Zhu ang magsisilbing pain. Sumigaw ang squad. Hindi pwede yan, pre. Para mo na ring pinatay ang sarili mo niyan. Sabi ni Ziggu, chill lang kayo. Sanay na ako sa mga palapag na ito. Mabilis ang pagtakbo lang ito para magpaputok ng flare sa burol. Ako ang pinakamalakas na level 1 sa buong mundo. Siyempre, nag-angas lang siya, kunwari relax lang, pero puro kasinungalingan lang yon. Gusto lang niyang pakalmahin ang lahat. Pero sa labas, totoong-totoo ang bangungot. Binago ng Guardian ang galaw ng lahat ng mga monsters. Ngayon, imposible nang hulaan ang mga susunod na galaw. Dahil hinarangan ng mga halimaw, dumaan sa ibang daan si Ziggu. Isang smoke bomb na lang ang natitira, isang pagkakataon. Inakyat niya ang bangin hanggang sa marating ang tuktok. 3 minuto na lang bago magsimula ang palabas. Paputukin ang signal, tapos kumaripas ng takbo. Iwasan ng boss. Simple lang, di ba? Mali. Napasubo siya dahil biglang lumitaw ang Guardian ng ikaapat na palapag sa likuran niya mismo. Grabe ang takot. Naambush siya. Hindi niya kayang talunin ito ng harapan. Tumama ang isang napakalakas na bira ng Guardian. Tumalsik siya sa bato na parang nabasag na salamin. Napadura ng dugo si Ziggu. Umiikot ang mundo niya. Bawat buto niya, parang nadurog na kristal sa sakit. Pinilit niyang maghagis ng smoke bomb. Bulagi ng halimaw o mamatay sa pagsubok. Habang nanginginig ang mga kamay, hinawakan niya ang flare gun at itinutok sa langit. Isang putok. Boom! Naipadala na ang signal, tapos na ang kalahati ng misyon. Ngayon, kailangan na lang niyang maligtas sa matinding galit ng halimaw. Tumayo siya habang umaapaw ang adrenaline. Takbo. Lumayo ka o madudurog ka. Kailangan lang niyang mauna ng kahit isang hakbang. Siya ang tutorial master, kaya may dahilan yon. Laging may sekretong lagusan. Biglang nagliwanag ang pinto ng ikalimang palapag, kumikinang sa harap niya. Ang palapag na ito ang parang impyerno para sa kanya. Isang talon na lang at malaya na siya, pero ang pamilya niya, hindi pa siya pwedeng sumuko. Sa likod ng mga pintong yon, siguradong kamatayan ang naghihintay sa isang level 5 na talunang tulad niya. Seryoso, bakit ba ako nandito ngayon? Kinaladkad ni Ziggu ang sarili sa pinto, at sumubsob dito sa sobrang kawalan ng pag-asa. Isang segundo na lang, at tuluyan na siyang mababaliw. Kung hindi niya kaya ang ikaapat na palapag, pagpapakamatay lang ang pagpunta sa ikalima, pero ang baliw na Guardian ay sumisigaw na sa mismong likuran niya. Manatili rito at mamatay, o pumasok sa ikalimang palapag, at baka sakaling mabuhay. Nagnit-ngit ang mga ngipin ni Ziggu habang nakatitig sa tiyak na kamatayan. Isang sugal ang pagtuloy, ikalawang opsyon na lang ang gagawin niya. At least, lalaban siya hanggang sa huli, at sa isang iglap. Opisyal nang nagsimula ang magulong unang pagsubok ni Ziggu. Nadapa siya pagpasok sa ikalimang palapag, pero habang iniiska ng Tore ang stats niya. System error, hindi makumpirma ang lakas. Ang hirap ng pagsubok ay biglang bumagsak ng sobra, ang dapat sana ay isang epic na pagsubok. Ay naging pangangaso na lang ng isang kambing. Tulala lang si Ziggu habang nakatingin sa status screen na parang tanga. Hindi siya makapaniwala na niloloko siya ng Tore ng ganito. Isang pitik lang. Yun lang ang kailangan para mapatay ang kawawang kambing. Ping. Tapos na ang pagsubok. Congratulations. Hindi ka naman pala lubos na bigo. Kumpirmado na ang job class mo. Pero sandali, ano itong hindi makilalang error sa kapangyarihan? Isang perpektong pagkapanalo. Nakuha ni Ziggu ang kanyang unang reward ng hindi man lang pinagpapawisan. Mahigpit niyang hinawakan ang bagong espada, habang nanginginig ang mga kamay niya. Pero hindi ito dahil sa takot. Kundi dahil sa gulat na totoo ba ito. Sobra siyang nabigla. Akala niya talaga ay patay na siya sa sandaling pumasok siya rito. Pero sa halip na boss, ulam lang pala ang nakalaban niya. Habang busy siya sa kakatitig sa gintong trophy niya, bigla siyang kinilabutan na parang may kung anong nakamasid sa likuran niya. Mabilis siyang lumingon. Tumambad sa kanya ang isang makapal at parang malangis na itim na usok. Biglang sumunggab ang kadiliman at nilamon siya ng buo bago pa man siya makasigaw. Walang kamalay-malay si Jigu sa nangyayari. Sa isang iglap, nilamon siya ng kawalan at agad na nawalan ng malay. Seryoso, ano ka ba talaga? Isang kakaiba at tila nang aasar na boses ang gumising sa diwa ni Jigu. Nagpalingalinga siya, litong-lito sa kung anong misteryosong dimensyon siya napunta. Muling nagsalita ang nakakarinding boses, na parang sobrang buryong na buryong. Teka, ikaw ba talaga ang amo ko? Seryoso? Boses iyon ng isang bata at mas nagiging malinaw na ito ngayon. Nauutal lang na sumagot si Jigu, halatang litong-lito. Amo? Sino ako? Ako ba ang kinakausap mo? Wisit naman.
Ang amo ko ay isang lampa na hindi man lang makapagsalita ng maayos. Mas lalong tuminis ang boses na parang isang batang pasaway. Nasaktan ang pride ni Jigu. Bahala na nga. Sobrang tagal ko nang naghihintay, kaya pagtitiyagaan na lang kita. Bilisan mo at bigyan mo na ako ng astig na pangalan. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Jigu kung ano ba talaga ang invisible na batang ito. Gusto nitong pag-isahin ang kanilang mga kaluluwa. Sige, tapusin na natin to. Kumislap ang koneksyon na parang isang kakaibang guni-guni. Ang sunod niyang nalaman, nakatitig na si Jigu sa kisame ng ospital. Sirang-sira ang mood niya nang bumungad sa kanya ang mukha ng kapatid niya. 2 linggo. Ganoon siya katagal na walang malay matapos siyang himatayin sa mga gate ng floor 5. Ikinuwento sa kanya ng T6 ang lahat ng drama. Habang nananaginip siya, nakita ng mga guild players ang signal flare at na-corner ang floor guardian doon mismo sa gate. Pero nakatakas ang madulas na hayop na yon. Sayang at hindi nila napatay, pero sa totoo lang, ayos na rin yon. Ang mahalaga, ligtas ang buong squad. Para kay Jigu, maliban sa isang kasamang nakatungkod, lahat naman sila ay ayos lang. Lumipas ang ilang araw na nakaratay pa rin si Jigu sa ospital. Tumawag si Mama, parang iiyak na ang boses niya. Pakiramdam niya ay pabigat siya dahil kailangang itaya ng anak niya ang buhay nito para lang sa pera. Ginawa ni Jigu ang lahat para maging mabuting anak. Lalabas na rin ako agad, Ma. Huwag ka nang mag-alala at magpahinga ka na lang muna. Sagot naman ng insurance ang lahat, kaya huwag na siyang mamroblema sa bayarin. Sinabihan din niya si Yujong na manatili na lang sa bahay para alagaan si Mama. Sa wakas ay naibaba na niya ang telepono, pero hindi pa rin gumaan ang pakiramdam niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya pagka-off ng linya. Tapos na ang floor 5, pero masakit pa rin ang katotohanan. Level 1 pa rin siya, buwisit. Pero teka, may malaking nagbago. Nagising siya na may suot na misteryosong singsing sa daliri niya. Balik ensayo agad siya pagkalabas ng ospital. Nakita siya ng mga newbie hunter, at agad siyang pinag-usapan ng masama. Talagang hindi nila mapigilan ang mga dila nila. Uy, siya ba yung sinasabi nila? Yung maalamat na guide na hanggang ngayon ay level 1 pa rin? Sa pagkakataong ito, may sumingit para itama sila. Hindi naman sa pinagtatanggol siya, naglalatag lang ng bagong balita. Nakakuha si Jigu ng bago at nakakatakot na titulo. Tinatawag na siya ngayong tutorial butcher. Dati, inaabot siya ng 1 oras bago makapatay ng isang goblin. Ngayon, tinitingnan na lang niya ang kawan ng mga orc na parang merienda lang. Naglabas siya ng isang nakakatakot na itim na espada mula sa singsing na yon. Dahil sa matinding gamit at sa mga taon ng paghihirap sa tower, naging parang Diyos na siya sa lakas. Agad niyang nilusaw ang mga halimaw. Bawat hampas ay perpekto at nakakamatay. Wala nang maraming tanong pa. Pakiramdam niya ay buhay na buhay siya. Ang ganitong klase ng lakas ang matagal na niyang pinapangarap, at lahat ng ito ay salamat sa kakaibang nilalang mula sa kawalan. Noong himatayin siya, pinangalanan niya itong Lu. Nang magising si Lu, sa wakas ay sumabog ang tunay na lakas ni Jigu. Class, Ego's Companion. Special skill, ang paglink ng kaluluwa sa sarili niyang ego, nakapako si Jigu sa level 1, pero iba si Lu. Sa isang iglap, mabilis na tumalon si Lu mula level 1 hanggang level 7. Ang strength, agility, at mana stats niya ay talagang umaapaw sa lakas. Matapos ang 7 pang napatay, agad na umabot si Lu sa level 8. Grabe, ang sarap sa pakiramdam nito. Naaalala niyo ba noong nanginginig pa si Jigu sa harap ng isang guardian snail? Ngayon, parang namamasyal na lang siya rito. Hinahakot lang niya ang mga kristal na parang nag-grocery lang, pero i-rewind muna natin ang nangyari 1 buwan ang nakalipas. Doon nakuha ni Jigu ang misteryosong lakas na matagal na niyang hinahabol. Tumakas siya sa ospital at agad na tumakbo patungo sa tower. Wala nang oras na dapat sayangin. Siguradong papatayin siya ng kapatid niya dahil sa pagtakas niya, pero mas mahalagang masubukan ang bago niyang lakas. 5 mahabang taon na hindi gumagalaw ang status window niya, at sa wakas ay nag-glitch din ito. Hinding-hindi na siya magpapetiks-petiks lang. Ang problema lang, wala siyang kaide-ideya kung paano kakausapin ang ego niya dahil mahilig siyang magbasa ng mga web novel, nakaisip siya ng plano. Step 1, gumawa ng nakakahiyang superhero pose. Step 2, isigaw ang secret code. Resulta, tahimik pa rin. Wala man lang kahit anong nangyari. Buti na lang talaga at walang nakakita sa kanya, kundi ay mapipilitan siyang lumipat sa ibang planeta sa sobrang hiya. Nababaliw na siya sa kaisip. Paano ba gaganahin ang maalamat na lakas na to? Binigyan pa naman niya ito ng astig na palayaw. Lu, wala pa rin. Pero noong mawalan na siya ng pag-asa, isang kakaibang kumikinang na bolang bilog ang biglang lumitaw sa hangin. Boom! May lumabas na notification. Ang ego na si Fuzulu ay matagumpay na nasumon, dahil baguhan pa lang si Jigu, wala pang permanenteng katawan si Lu. Kailangan nitong kumuha ng mga materyales sa paligid para makabuo ng sariling anyo. Nakatulala lang si Jigu na parang tuta na litong-lito. Kukuha ng mga materyales, anong klaseng kaduda-dudang setup to? Ito na ba yon? Hindi na siya pinaghintay ng tadhana.
Bigla na lang naging parang dambuhalang vacuum, yung bilog na yon, at hinigop ang lahat. Mga basura, dumi, pati na ang pinaghirapang gamit ni Zigu, nahila papasok. Napahawak ng mahigpit si Zigu sa mga kagamitan niya, na parang doon nakasalalay ang buhay niya. Biruin mo, kahit yung pinakapangit na gear, 5,001 ang presyo. Pambili na rin yon ng masarap na tanghalian, no? Pero ang lakas ng hila, grabe, hindi makatarungan. Wala siyang nagawa kundi manood sa takot habang nilalamon ng orb ang mga nakuha niya. Pagkatapos, tinira na rin ang mga suot niya, pati bawat tahi ng damit. Dinamay pa pati ang maswerteng brief niya, laban na to para sa dangal. Kailangang lumaban ni Ziggu, hinawakan niya ng maigi ang garter ng brief niya, dahil doon nakasalalay ang dangal niya. Maliban na lang kung gusto niyang. Umuwing nakabahag lang ng dahon ng saging, hindi siya pwedeng bumitaw. Sa wakas, tumigil din ang pag-ikot, huminto na ang orb sa pananalasa nito. Nagsimula itong tumibok at manginig sa tindi ng enerhiya. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa gitna, at naliwanagan ang buong kwarto. Napatakip ng mata si Ziggu habang nasa sukdulan na ang pagbabagong anyo nito. Nang luminaw na ulit ang paningin niya, may isang bagay na lumulutang mismo sa harap ng mukha niya. Isa itong nakakatakot na itim na espada na may hawakan, na may nakadilat na matang kasing pula ng dugo. Nakakapangilabot pero astig. Matapos ang mabilisang pagpapakilala, nalaman niyang Lu ang pangalan nito. Noong una, hindi siya naniwala. Espadang nagsasalita. Seryoso ba? Pero nang bumuka ang bibig nito, yung mayabang at mapanglait na tono. Kuhang-kuha nito yung boses na narinig niya bago siya hinimatay sa ikalimang palapag. Oo, ang nakakatakot na espadang ito ay totoong-totoo. Itinutok ni Ziggu ang talim nito paharap at humingi ng matinong sagot. Nahihilo siya dahil sa totoo lang, wala siyang kaalam-alam kung ano ba talaga tong ego. So, ang ego ba ay parang kaluluwa lang? Hindi ah. Kahit ako, hindi ko rin masyadong gets. At hoy, tigilan mo nga ang paghipo sa katawan ko, manyak ka. Sigaw ni Lu habang hinahaplos ni Ziggu ang ibabaw ng talim. Tiniis ni Ziggu ang mga panlalait dahil alam niyang ang kakaibang abilidad na to ang magiging alas niya sa hinaharap. Hoy, Lu, kaya mo bang gumalaw ng mag-isa? Hindi pa sa ngayon, pero siguradong magagawa ko rin yan balang araw. Pwede mo ba akong iwan para sa mas magaling na amo? Nasa sa'yo yan. Ang isang ego ay hindi nagtataksil. Sige, kung makakagalaw ka na, pwede mo ba akong atakihin? Sa totoo lang, oo, kaya kitang pagtatagain, pero kung mamatay ka, maglalaho rin ako. Kaya hindi ko balak magpakamatay, no? Nang marinig ito, napangisi si Ziggu. Sa wakas, itinanong na niya ang pinakaimportanteng tanong. Itinanong niya kung nakakaramdam ba si Lu ng sakit, kahit na isa lang siyang matigas at malamig na espada. Buong pagmamalaking sumagot si Lunang, syempre naman, ang pagiging isang dakilang ego ay nangangahulugang may matinding emosyon. Lahat ng nararamdaman ng tao ay nararamdaman din ng espada. Yon na nga, nalaman din ni Ziggu, ang malaking kahinaan ni Lo. Kumuha siya ng bato at dahan-dahang lumapit. Sige, naging mabait na ako sa'yo ng matagal, bata ka. Pak! Ibinato ni Ziggu ang bato diretso kay Lu. Dinisiplina niya ito para matutong rumespeto. Kailangan niyang ipakita kung sino ang boss. Matapos ang matinding leksyong yon, biglang naging masunurin si Lu. Sa mga sumunod na araw, magkasama silang nag-raid, naligo sa dugo ng mga monster at humakot ng sandamakmak na experience. Ang stats ng espada, mabilis na tumataas bawat oras. Tuwang-tuwa si Ziggu sa bago niyang lakas, lalo na't natuto na rin sa wakas ang espada kung sino ang dapat sundin. Bitbit ang mga bag na puno ng loot, umuwi na sila. Nagsimulang magreklamo si Lu na gusto raw niya ng totoong hamon. Nagpa siya si Ziggu na iwan muna ang tower para sa isang gate, pero binalaan siya ni T6 na lumayo muna roon. May mga kakaibang gate anomaly na pumapatay sa mga elite sa Amerika. Ang mga bagong lamat na ito ay talagang mapanganib at hindi mo alam ang mangyayari. Ang isang rank F na gate, pwedeng may itinatagong rank C na boss. Isang krisis na hindi nakita. Sa loob ng 23 taon. Pero nitong nakaraang buwan, panay ang sulpot nila. Napangiwi si Ziggu, biglang nakaramdam ng kaunting konsensya dahil eksaktong isang buwan na ang nakalipas simula nang mahanap niya si Lu. Pero pagkatapos noon, binaliwala na lang ito ni Ziggu bilang isang pagkakataon lang. Nang mapansin ang awkward na pananahimik ng bata, mas diniinan pa ni T6 ang payo niya. Uy, hindi ko naman sinasabing tumigil ka na sa paghahunting habang buhay. Ang gusto ko lang naman, ligtas ka, lalo na ngayong magulo ang mundo. Naiintindihan ko yung excitement mo. Sa wakas, nag-awaken ka na at nagagamit mo na yung mga astig na powers. Chill ka lang muna at maging pasensyoso, bata. Napakagatlabi na lang si Ziggu. Alam niyang tama ang matanda. Naghiwalay na sila ng landas paglabas ni Ziggu ng HQ, ang pag-iwas sa mga gate ay parang isang parusa para sa kanya.
Mga purong kristal, pambihirang loot, at malaking kita. Talagang talo ng mga gate ang boring na kita sa tower. Binalaan man siya ni T6, ang mga naniningil naman ng utang ay hindi. Ramdam na niya ang bigat ng mga interest na humahabol sa kanya. Bihira lang naman ang mga abnormal na gate. Hindi naman siguro ako ganoon kamalas. Nag-check siya sa mga forum para maghanap ng makakasamang party. Pumili siya ng trabaho at tinawagan ang recruiter. Sa labas, ramdam ang tensyon sa buong syudad. Tumayo si Haong-su at nag-alok ng isang formal na pakikipagkamay. Ako si Haong-su. Ikinagagalak kitang makilala, ako ang raid leader para sa operasyong ito. Kim Zigu, ako yung tumawag sa'yo. Naningkit ang mga mata ni Haong-su. Unang beses mo sa gate, di ba? Tumango si Zigu habang awkward na nauupo. Seryoso na ang mukha ni Haong-su ngayon. Huwag kang mag-alala. Kabisadong-kabisado ko ang mga strategy sa raid. Ibinagsak niya ang isang kontrata sa mesa. Ganito ang usapan. Pirmahan mo ang kontrata. Ang mga bayad at multa ay standard lang. Basahin mong mabuti. Mas malaki ang reward kapag magaling ang performance. Habang binabasa ni Zigu ang maliliit na letra, dagdag pa ni Haong-su, Guri Station, 2. 2:00 ng hapon, sa Makalawa, at wag kang magkakamaling mahuli. Ang portal ay umiikot na parang isang malalim at misteryosong bangin sa kalawakan. Sa totoo lang, may dalawang uri ng mga gate. Ang mga single-use portal ay nawawala agad kapag natapos mo na ang mga ito. Ang mga fixed portal naman ay nananatiling bukas para sa walang katapusang pagpapa-level up. Isang grupo ng mga tao ang nagtitipon, atat na atat ng pumasok sa kawalan. Ligtas ang mga fixed gate, pero sa mga one-time gate makukuha ang jackpot, kalimutan mo na ang panganib. Dahil sa mga guide sa internet, nagmumukhang madali na lang kumuha ng mga gamit dito. May mga sulo sa pader na kumukutitap, at gumagawa ng mahahabang anino na tila sumasayaw. Isang malamig at mekanikal na boses ang narinig para i-anunsyo ang pagdating. Sige, tapos na ang gear check. Tara na, kilos na, squad. Maririnig ang mabilis na yabag ng mga paa na parang nagmamadaling tambol sa sahig. Walang pag-aalinlangan, lahat sila ay sumugod sa madilim na bangin. Sabay-sabay na kumilos ang grupo, suot ang kanilang mabibigat na baluti. Maingat kaming naglakad sa dilim, sinusundan ang malamlam na liwanag. Ang mga mata ni Zhu ay pabalik-balik sa paligid ng may matinding kuryosidad ng isang teenager. Isang mapagdududang naisip ang biglang pumasok sa utak niya. Ako lang ba, o sadyang napaka-weird ng grupong ito? Lahat ba sila ay mga baguhan na galing sa referral gaya ko? Lumingon si Zhu sa magkapareha na sumusunod sa kanya. Tahimik niyang sinubukang pagdugtong-dugtungin ang kwento nila sa isip niya, siguradong may nakaraan ang dalawang to. Biglang napaangat ang ulo ni Sang-su nang makaramdam siya ng panganib. Itinaas niya ang kanyang kamay, senyas para huminto agad ang lahat. Hinto! Huwag kayong gagalaw sa kinalalagyan niyo. May mga nakakakilabot na bulong na nanggagaling sa kailaliman ng kawalan. Naghanda ng pana si Sang-su. Maghanda kayo. May parating. Mga nagwawalang zombie ang biglang sumulpot mula sa dilim, na nagsisigawan na parang may papatayin. Sumigaw ng utos si Sang-su. Tanker, sa harap. Sumugod si Wuhon na may kasamang nakakatakot at sabik ng ngiti. Ang dambuhala niyang kalasag ay tumama sa mukha ng isang nabubulok na monster. Sumugod naman si Zhu. Melee team, ubusin natin ang mga lukulukong to. Itinuon ni Sang-su ang kanyang asinta, ang kanyang mga mata ay parang yelo sa lamig, isang pana ang humarurot sa hangin at bumaon sa bungo ng isang zombie. Isa pang talim ang kumilos, humiwa ng malalim sa nabubulok na laman. Iwinasiwas ni Deo ang kanyang sandata, na nakangisi na parang isang pro. Ang dami naman ng mga pangit na to, lalo na't amoy basura talaga sila. Biglang may isang mabilis na anino ang dumaan sa harap ng mukha ni Deo. Ang aninong iyon ay walang iba kundi si Zhu. Sa bilis na parang kidlat, 10 monster ang agad niyang pinagpira-piraso. Ang hukbo ng mga undead ay naging bunton na lang ng mga kulay abong nabubulok na laman. Napanganga na lang sina Deo at Wuhon sa kanilang nakita. Pati si Sang-su ay napatigil, nanlalaki ang mga mata sa sobrang gulat. Napasandal si Wuhon, tumatawa sa sobrang pagkamangha. Mukhang maaga tayong matatapos dahil sa carry natin Si Zhu, ang taong ito ay isa ring ganap na monster. Ngumiti si Deo, sa wakas ay nagpapakita na ng respeto. Rank 7 ka dyan. Para kang halimaw kung kumilos. Napapagod ako sa kakamatsyag lang sa'yo, pre. Tumawa lang si Zhu, cool lang siya gaya ng dati. Sinwerte lang siguro ako ngayon. Agad na binaliwala ni Byung-hun ang pagpapakumbaba niya. Hindi, pre, sobrang mapagkumbaba ka lang talaga, dire-diretso lang siya sa pagsasalita. Parang mag-isa mo lang na tinalo yung mini-boss kanina, bro. Tapos, biglang may hininging pabor si Byung-hun. Pasali naman ako sa squad mo pagkatapos ng raid na to. Pilit nang umiti si Zhu, pero nanatiling tahimik. Tumingala siya, nakaramdam ng kaunting ginhawa. Buti na lang, mukhang hindi naman masama ang loob ng lalaking yon. Pero doon na naging kakaiba ang lahat. Nakaramdam si Zhu ng kaba sa kanyang tiyan, hindi talaga tama ang ginagawa nilang kawalan ng respeto sa leader. Ipinagmalaki ni Byung-hun na nanalo sila dahil sa kanya.
Sumingit naman si Deo. Eksakto, yan din ang iniisip ko. Nanatiling mapagkumbaba si Zhu, kahit na may katotohanan ang sinasabi nila. Lumapit si Sang-su. Sige, squad. Tuloy na tayo. Tumayo si Zhu. Ru, handa ka na ba? Napangisi na lang si Ru. Basura talaga ang dugo ng mga zombie na to. Master, ang boss room na ang kasunod. Maghintay ka lang. Nagsimulang magbulungan sina Byung-hun at Deo na parang mga may masamang balak. Bigla silang nagkatinginan at ngumisi ng nakakaloko. Ang 5 miyembro ng grupo ay nakarating na sa dambuhalang gate. So, ito pala ang lungga ng boss. Inisip ni Zhu kung ang mga rehas ba ang nagkukulong dito sa loob. Humakbang si Sang-su para manguna. Ito ang plano para talunin ang gatekeeper na si Talon. Habang sinisimulan niya ang briefing, sinabi niyang, una, si Talon ay isang dambuhala at nakakatakot na vampira. Isang boses ang bastos na pumutol sa kanya. Ay, seryoso ba? Tigilan mo nga ako. Mukhang iritang-irita at wala ng pasensya si Byung-hun. Akala mo ba hindi kami naghanda para sa gate na to? Kilos na. Nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Nagdilim ang mukha ni Sang-su at sumagot ng pasigaw. Makinig ka, wala akong pakialam sa alam mo. Isang pagkakamali lang at mamamatay ang buong squad na to. Napatawa na lang siya ng may pangungutya at sinabing masyado silang mabagal. Ang mukha ni Gaon ay namula sa tindi ng galit. Napaatras siya nang tumingin sa kanya si Sang-su. Nanatiling tahimik si Gaon pero nakatitig ng masama. Ipinagpatuloy ni Sang-su ang kanyang plano na parang walang nangyari. Napansin ni Zhu ang kanilang mga kakaibang senyales. May mali talaga. Ang biktima. Triple na ang depensa niya. Humanda kayo sa parang pader na harang niya. Binabaliwala lang niya ang lahat. Kahit gasgas, wala ang mga atake natin sa kanya. Nagbaba ng gugwardiya si Talon. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ziggu, sige na, ito na ang tanging pagkakataon mo. 3 beses ang depensa. Humanda ka, halimaw ka. Sumigaw ang matandang si Hun para sa huling utos. Ziggu, tapusin mo na ang kawawang halimaw na yan ngayon din. Mabilis siyang sumugod na parang malakas na bagyo. Pero ang tira ni Ziggu, ibang klase talaga. Gasgas lang ba? Hindi, tila hangad niya ang dugo mula sa langit. Sumisid siya para pumatay. Ding. Nagulat si Ziggu sa lumabas na system notification. Tumataas ang synchronization kay Zhu. Ang lakas ay umaangat, nabubuksan ang tunay na potensyal. Sayo na ang kapangyarihan ni Zhu. Kumikislap ang kidlat habang bumabagsak ang kanyang espada ng walang awa. System alert, sa wakas, narito na ang huling hatol. Tuluyan nang nalusaw si Gatekeeper Talon. Panalo. Natulala lang sina Deo at Hun. Ibang klase ang lakas ni Ziggu. Hindi makapaniwala sina Gason at Su sa nakikita nila, bumubuhos ang experience points, level up na. Binura mo lang ang boss na yon. Nakatitig lang si Ziggu sa screen. Nakuha ang bonus experience points. Lumakas ang stats, ang dugo ni Talon ang naging mitsa ng iyong paglakas. Bagong skill ang nakuha. Ang madilim na sining ng cannibalism. Cannibalism? Kainin ang mga tinalo para mapaghilom ang iyong kaluluwa. Bumagsak si Talon sa lupa at nagwala ang lahat sa tuwa. Wala nang urungan to. Ziggu, baliw ka talaga. Tuwang-tuwa ang matandang si Hon na parang fanboy. Pre, bigay mo sa akin number mo ngayon din. Sumasali na rin si Deo sa ingay. Hoy, wag niyo ko kalimutan. Gusto ko rin yan. Pinaypayan lang sila ni Ziggu, cool na cool lang siya, kalma lang kayo. Pag-usapan natin to mamaya, okay? Sumingit si Song-su sa seryosong tono. Makinig kayo. Mag-focus tayo sa premyo. May lumabas na rare loot. Tingnan niyo tong paralyzing dagger. Napasigaw sa tuwa si Deo. Ito na yon. Hindi lang madali ang pagpatay, tingnan niyo rin tong solid na load drop. Sumabat si Su ng may kayabangan, gaya ng napagkasunduan natin sa ating kontrata. Ngayon, mag-dice na tayo para malaman kung sino ang makakakuha ng kayamanan. Lumapit si Bong-hun at bumulong mismo sa tenga niya. Hoy Ziggu, makinig kang mabuti. Ngumiti siya ng may kayabangan, nag-aastig-astigan. Nakakakilabot ang ngiting yan, parang kontrabida. Sa totoo lang, ikaw lang ang bumuhat sa kawawang squad na to. Sundin mo lang si Deo at magiging maayos ang lahat. Sinusukat niya si Ziggu na parang predator na nag-aabang ng biktima. Walang paraan para baliwalain tayo ni Ziggu pagkatapos nito. Tama ba ko? Inikot niya ang paningin sa buong kwarto, nag-aabang ng anumang galaw. Tutulungan kita at tutulungan mo ko. Simple lang. Hindi niya mapigilang mapansin kung gaano kaduda-duda ang dalawang to. Ang 5 na taon bilang guide ay nagbigay kay Ziggu ng matalas na pakiramdam. Wala naman siyang inaasahan sa mga low-tier na kakamping to, pero hindi niya akalaing susubukan nila ang ganitong kabaliwan. Pinagmamasdan ni Ziggu si Su, at ang misteryosong tahimik na babaeng yon. Nagtanong si Song-su, handa na ba ang lahat na simulan ng party? May kung anong masangsang dito. Parang may tinatago silang malaking sikreto. Inilabas niya ang dice ng may estilo. Nagbigay si Bong-hun kay Deo ng isang mabilis na senyas. Bigla, sumugod si Bong-hun na parang sinasapian.
Nakalabas na ang sandata niya at uhaw na siya sa dugo. Akala ng mayabang na gunggong na to, nanalo na siya. Kalmado lang na nakatayo si Su kahit may talim na sa harap niya. Kumilos si Zigu na parang kidlat para harangan ang nakamamatay na saksak. Sinunggaban niya si Bonghun, dahilan para pareho silang bumagsak. Humampas sila sa sahig na parang mababali ang mga buto. Dinaganan siya ni Ziggu, idinidiin ang ulo niya sa bato. Umungol siya habang nagnangalit ang mga ngipin. Ziggu, akala ko ba magkakampi tayo? Kapag nag-alinlangan ako ngayon, tepok ako. Sumigaw si Bonghun na parang duwag. Hoy Deo, gumawa ka ng paraan, gunggong. Pero nanginginig si Deo, hindi makagalaw sa takot. Huminto ang tibok ng puso ni Ziggu. Tinawanan lang ito ni Bonghun. Prank lang yon, tol. Kalimutan mo na si Su. Itong tanker na to ang totoong ahas. Nakita niya ang nagbabagang pulang mata ni Gazon. Mas mabilis pa siya sa kahit anong patalim. Teka, mage ba siya? Isang napakadelikadong panlilin lang. Ganoon din si Song Su. Isang halimaw na nakabalat tao. Hindi man lang siya kumurap kahit may patalim na sa leeg niya. Napakalamig ng dugo niya. Bigla na lang, nagpakitang gilas si Zu. Sige na, sino ba kayong dalawang weirdo? Itinagilid ni Su ang ulo niya sabay ngisi. Nakakatawa, yan din ang iniisip namin. Habang nakadagan sa goon, sinimulan na niya itong disahin para sa detalye. O, ano ba talaga ang plano nyo? Lumuhod si Deo, takot na takot at ikinanta ang lahat. Pinangakuan niya ako ng malaking bayad para sa trabahong to. Sumusunod lang ako sa utos, tol. Wala akong kaalam-alam na sasaksakin ka talaga niya. Sumpaman, mamatay man ako. Hindi pinansin ni Song Su ang drama at binalikan siya ng isang matalas na tanong. Bakit mo ba yan tinatanong sa akin? Kalmado lang si Ziggu, sumagot ng walang kahit anong stress. Ikaw lang naman ang sinusubukan nilang burahin sa mundo. Hinimas niya ang kanyang baba, mukhang nag-iisip ng malalim ng ilang sandali. Sa wakas, lumingon si Su at nagsalita sa boses na nakakapangilabot. Nang makuha ang senyas, agad na inilabas ni Gazon ang kanyang nakakatakot na dark magic. Umiikot ang itim na usok habang nagliliwanag sa pula ang kanyang mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Zu, mangha sa palabas. Sa isang iglap, nag-teleport si Gazon sa mismong harap ng mukha ni Deo. Nagpakawala siya ng isang malupit na hataw sa likod nito. At ayun, sumubsob ang mukha ni Deo sa lupa. Para siyang baguhan. Napalunok si Ziggu at naisip na, oo, mukhang sobrang delikado talaga ng babaeng to. Awkward niyang iniwas ang tingin at nagkunwaring may tinitingnan sa malayo. Bigla, idiniin ni Ziggu ang ulo ng lalaki sa sahig, dahilan para mawalan ito ng malay. Agad, tumayo siya, gulat na gulat habang nakatingin sa sariling kamay. Teka, gumana yon. Kinuha niya ang kutsilyo. Gagawin ko na lang tong souvenir. Siyempre, agad namang umalma si Sonu. Sandali lang. Bakit sayo? Iniligtas ko ang buhay mo, kaya akin dapat ang loot na to. Fair lang ang usapan, di ba? Singit naman ni Seo. Masyadong mumurahin ang gamit na yan para sa isang pro, tama. Nanliit ang mga mata ni Ziggusa. Bigla ang pag-iingat. Kinuha niya ang atensyon nito. Teka, kilala mo ba talaga kung sino ako? Napakatingin siya kay Gazin. Sapat na ang magkaroon ng bodyguard na kasing bangis niyan para malaman ang lahat. Hindi ka normal, pero hindi ako nandito para sa history lesson. Kuminang ang mga mata ni Ziggu. Kayo na ang bahala sa mga talunang to. Babalik na ko sa paghahunting. Umalingaw-ngaw ang boses ni Ru sa loob ng utak niya. Yung babaeng Gazin na yon, delikado siya. Sagot naman niya, malamang, kaya nga kinakausap ko lang sila. Dapat na ba akong tumakas o ano? Banat ni Ru, kuda-duda kapag tumakbo ka. Pagkatapos ay idinagdag niya, nalilito ka ba? Nakikipag-usap lang. Babala ni Ru, iniiwan mo ang mga kaduda-dudang lalaki sa mas kaduda-dudang mga tao, at ninakawan mo pa sila ng loot. Nagkibit balikat si Ziggu. Hoy, iniligtas ko kaya ang buhay ng lalaking yon. Isa pa, ang utang na loob na yon ang dahilan kung bakit. Nakatayo pa tayo rito. Alert ng system. Na-absorb ang zombie stamina. Ano, gusto mo ba yon? Naranasan mo na bang magkaroon ng dalawang puso? Narinig mo na ba ang tungkol sa alamat? Ang boses ni Park Jung-do ay biglang naging matalas at mapanuri. Master, isa akong sentient ego. At maniwala ka sa akin, lasang basura ang dugo ng zombie. Binaliwala lang ito ni Ziggu sabay ngisi. Sige na, makaalis na tayo rito. Ubus na ang mga zombie rito. Isa pa. Sapat na ang dugong nakuha natin ngayong araw. Lumalakas ang lalaking ito sa paglamon ng dugo. Kinukuha ang bilis ng mga goblin, nilalapa ang lakas ng mga orc, at ninanakaw ang tatag ng mga undead. Sobrang OP ng mga stats niya. Para sa level niya. Sinabi niya ito ng may buong kumpiyansa. Gibas na ang bakal na tarangkahan. Puntahan muna natin ang reward room bago tayo umalis. Nakatayo si Ziggu sa harap ng luray-luray na bangkay ni Talon. Ang reward room, isang nakakasakal at makipot na espasyo, na mabubuksan lang sa pamamagitan ng bangkay ng gatekeeper.
Iniabot niya ang kamay para hawakan ang pasukan. Totoo nga ang pangalan nito, ito ang Jackpot Zone. Tinawag ni Ziggu si Ru, na agad namang sumagot. Ano yon? Nandito na ba to dati? Diretsahan ang sagot ni Ru. Hinding-hindi, hinawakan ni Ziggu ang nagliliwanag na pader dahil sa kuryosidad. Tama ka. Mukhang isa itong nakatagong silid. Itinaas niya si Ru para humingi ng pangalawang opinyon. Ano sa tingin mo? Dapat ko bang wasakin? Hindi nag-atubili si Ru. Sang-ayon ako. Gawin mo na, Master. Naghanda si Ziggu ng isang malakas at mabigat na atake, pero habang gumuho ang pader, sumigaw si Ru. Sandali, hinto. Isang makapal na alikabok ang bumalot sa paligid. Napaubo si Ziggu habang iwinawagayway ang kamay para maalis ang dumi. Grabe ang alikabok na to. Ano bang meron? Isang salita lang ang ibinulong ni Ru. Isang ego. Natulala siya sa narinig na sagot. Nanlaki ang mga mata ni Ziggu sa sobrang gulat. Nakakaramdam ako ng isa pang sentient na kaluluwa rito. Hingal niyang sabi. Isang ego sa ganitong lugar, isang kaluluwa ang nagliyab sa gitna ng makapal na alikabok. Nakatitig lang si Ziggu, nalilito sa maruming usok. Hindi maaari. Isang ordinaryong kaluluwa lang. Kung ganoon, ano ang ginagawa ko sa loob ng 5 taon? Nabubulol si King, nag-aalinlangang sumagot. Kasi, Master, wala kang kwenta. Tuloy lang siya sa pagsasalita. Ano ka mo? Sinusubukan ni King na kumalma. Hayaan mo na, Master. Hanapin mo muna ang kaluluwa. Nagtatago lang yon sa kung saan dito. Pumasok si Ziggu sa makapal na usok habang malakas na nauubo. Bigla, ang mga mata niya ay nakatitig na rito. Sinauna at walang laman ang gate na to. Kalimutan mo na ang paghahanap ng hidden item. Giit ni King. Sabi ko sa'yo, nandito yon. Isang kumikinang na talim na may maningning na hiyas. May kakaibang kaba ang naramdaman ni Ziggu. Ano to? Excalibur o kung ano paman, tanong niya. Dapat ko bang kunin? Sa loob ng wala pang 3 segundo, hinawakan ito ni Ziggu. Biglang sumabog ang liwanag mula sa hiyas. Ang liwanag na yon ay lumiyab at binalot ang lahat. Isang malambot na boses ang umalingawngaw. Dahan-dahang iminulat ni Ziggu ang kanyang mga mata. Ikaw ba talaga ang amo ko? Itinaas niya ang kanyang nanginginig na mga kamay. Isang lugar na puro nakakasilaw na puti, katulad noong nakatagpo niya si Ru. Pero parang sobrang iba nito. Lumulutang si Ziggu sa malabong kawalan, humingi siya ng sagot. Ikaw ba ang kaluluwa ng espada? Agad na sumagot ang kaluluwa. Oo, matagal na akong naghihintay ng isang master. Susundin mo ba ang tawag ko? Sumagot siya ng may buong katapatan. Hindi pa sa ngayon, pero gusto ko. Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita ito. Kung ganoon, pakiusap, pumili ka ng pangalan. Buong paninindigang nagsalita si Ziggu. L. Mula ngayon, ikaw na si L. Balik sa realidad, mahigpit niyang hinawakan ang talim. Isang mahiwagang liwanag ang tumama sa kanya. Tumingala si Ziggu, ang kanyang tingin ay malabo at puno ng kalituhan. Round 2. Mukhang pamilyar na ang lahat ng ito sa kanya ngayon. Nalampasan ko na ang bangungot na to. Noon. Boom. Isang malakas na pagsabog ang biglang gumising sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga balintataw. Nagsimulang magbitak-bitak ang kisame sa itaas niya. Ang mga tipak ng bato ay bumabagsak na parang isang nakamamatay na bagyo. 3 segundo. Iyon na lang ang natitirang oras. Anya. Sumigaw si Ru, kilos na, boss. Puno naman ng takot ang boses ni El. Master, kailangan niyo ng tumakbo. Umalingaunggaw ang sigaw ni Ziggu sa gitna ng naglalagablab na gulo. Alam ko na. Agad namang nagsimulang makipagtalo si Ru sa nakakainis na paraan. Sino ka ba? Si El naman ay litong-lito. Sino ang nagsasalita ngayon? Ipinagmalaki ni Ru ang kanyang pagiging ego. Ako ang pinakadakila at maluwalhating obra maestra ng kaluluwa. Kumaripas si Ziggu. Palabas ng gumuguho na lugar, habang galit na sinisigawan sila. Kayong dalawa, manahimik kayo. Dumulas siya, habang mabilis na kinakalkula ang bawat galaw sa kanyang isipan. Pumunta na tayo sa reward room. Kailangan ko yung mga magagandang gamit na yon. Biglang may nahulog na dambuhalang bato, muntik na siyang mapatag at mamatay doon. Palingon-lingon ang kanyang mga mata dahil sa tindi ng kaba. Delikadong-delikado na ang sitwasyon ni Ziggu habang unti-unting nawawala ang lupang tinatapatan niya. Nag-aapoy ang determinasyon sa kanyang matatalas na tingin. Pilit siyang kumakapit para mabuhay. Pakiusap, system, pagbigyan mo na ako kahit ngayon lang. Gusto mo bang pumasok sa reward room? Sumigaw si Ziggu, bilisan mo. Galaw. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin dahil sa tindi ng bigat na nararamdaman ng kanyang katawan. Bigla siyang may nakitang nakakagulat at tila hindi ka panipaniwala. Bumukas ang gate at tumambad ang isang dambuhalang titan na kulay gintong dalandan. Sa labas naman, walang kaalam-alam ang mga tao sa panganib na nangyayari. Isang F-rank na gate ang gumuho.
Ngayon lang may nangyaring ganoon, hinding-hindi ka panipaniwala. Ang dahilan? Hindi pa alam. Tarantang-taranta na ang mga news anchor sa TV. Nagkakagulo na rin ang mga reporter sa labas. Pinagdedebatihan nila kung ang kakaibang pangyayaring ito ang naging mitsa ng biglaang paglabas ng maraming gate ng sabay-sabay. Mabuti na lang at nakatakas agad si Ziggu bago pa gumuho ang lahat, kaya hindi siya nadamay o napagbintangan sa gulong ito. Lumabas sa screen ang nakuha niya, 30 piraso ng amethyst, at isang pambihirang bonus reward, isang agimat na panlaban sa mga karaniwang sakit. Ang mahiwagang gamit na ito ay nagpapahaba ng buhay, at ang pinakamaganda rito, kahit ordinaryong tao ay pwedeng gumamit nito. Pinagmamasdan ni Ziggu at Duong ang kanilang nanay. Hindi pa ito sapat, pero malaking tulong na rin. Ang perang nakuha sa dungeon ang nagbayad para sa kama niya sa ospital. Sa wakas, nakahinga rin ng maluwag. Asul na langit at matatayog na gusali, oras na para muling akyatin ang tore. Floor 5. Laglag ang pangako sa nakita ko. Ang laki ng lugar na to. Walang mga halimaw, kundi isang buong lungsod. Parang masyadong normal ang pakiramdam dito. Nakihalo si Ziggu sa dambuhala at abalang dami ng tao sa lungsod. Ito na yon. Floor 5, kung saan nila ako natagpuang halos patay na. Ako lang, ang espada ko, at ang grupo ng mga gutom na lobo. Floor 6, mas maraming halimaw, mas maraming bangkay, lahat tumba. Floor 7. Bumuo kami ng grupo, at pinatag ang bawat floor na nadadaanan namin. Floor 8. Ang lalaki talaga ng mga bundok na ito. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada. Handang-handa na ang bakal na dumanak ng dugo, floor 9. Dalawang hiyas ang nakasalalay sa timbangan ng tadhana. Nagliliwanag ang aking mga sandata. Hindi ko akalaing aabot ako ng ganito kalayo. Umalingaw-ngaw ang boses ni Suku. Hindi basehan ang rank sa larong ito. Huwag na huwag kang susuko, ituloy mo lang hanggang dulo. Magigising din ang espesyal na kapangyarihan mo balang araw, hintayin mo lang. Ngumisi si Ziggu. Tama ang matanda sa pagkakataong ito. Biglang nagliwanag ang kanyang kambal na singsing ng isang misteryosong nakakasilaw na liwanag. Pwede na. Ang sarap sa pakiramdam ng level up na to. Kahit na nahahati ang experience at bumabagal ang pag-akyat ng level, sulit pa rin. Nararamdaman ko ang dalisay na lakas na dumadaloy sa aking kaluluwa. Akala ko talaga, kapangyarihang panggiba na ng mundo ang makukuha ko, sa totoo lang. May nakakulong ba talagang demonyo sa loob nito? Sayang lang at wala akong maalala kahit katiting tungkol doon. Sandali, yung dambuhalang gintong anyo ng tao sa alaala ko. Yung higanteng mataba na yun ang demonyo mismo? Imposible, bulong niya. Habang pinagdidikit-dikit ang mga detalye, pinindot niya ang system screen ng may determinasyon. Kailangan ko pa ng mas maraming ego para mailabas ang tunay kong lakas. Panahon na siguro para maghanap ng mga ego. Tanong ni Ru. Alam mo ba kung saan maghahanap? Hindi nag-atubili si Ziggu. Alam ko ang tamang lugar. Tara na. Matindi ang sikat ng araw sa ibabaw ng mga naglalakihang gusali sa lungsod. Nakakasilaw na liwanag ang sumalubong sa entrance ng Elite Auction House. Umalingaw ang boses ng announcer, sold sa halagang $170,000. Bumulong si Ziggu sa kanyang mga spirit habang naghahanap ng palatandaan. May nararamdaman ba kayong presensya ng ego rito? Huminto si Ru at pinakiramdaman ang buong kwarto. Hindi nagsalita si Ru. Sabi naman ni El, wala siyang maramdaman kahit ano rito. Buwisit. Wala na naman bang mapapala rito? Masyado yata akong nangarap kung akala ko ay kung saan-saan lang makakakita ng mga ego. At ngayon, ang huli at pinakamisteryosong gamit para sa gabing ito. Masdan ninyo, ang kumikinang na obra, maestra ng auction ay narito na. Ito ang Veteran's Bracelet. Isang relic na talagang nakakapagpalaway sa kahit na sino. Ang maalamat na gamit na ito ay nagpapabilis ng iyong regeneration speed. Sabay na sumigaw si Naru at El dahil sa biglaang pagsigaw nila, nanlaki ang mga mata ni Ziggu sa gulat. Ano? Sa labas, kulay dalandan ang langit habang lumulubog ang araw sa mga ulap. Bakit ba ang mamahal ng lahat ng gamit dito? Ipinaliwanag naman ni El ang realidad. Ito na ang main event master. Walang tawad dito. Patuloy naman siyang inasar ni Vu. Tanggapin mo na, master. Wala ka lang talagang pera. Pilit siyang ngumiti kahit masakit para lang makaraos. At least yung mga pambihirang halaman ay naibenta sa halagang $100,000. Natulala na lang si Vu sa narinig niya. Biglang naging nakakatakot ang mukha ni master. Nagpakita si Ziggu ng isang nakakapangilabot na ngisi, parang isang halimaw na may gustong lapain. Lu at El, halika kayo rito at hahalikan ko kayo. Agad na sumagot si Vu nang may takot, nababaliw ka na ba talaga? Pilit siyang pinipigilan ni El Master, parang awa mo na, itigil mo yan. Sa wakas, lumabas na si Ziggu sa isang convenience store. Salamat sa pagpunta, balik po kayo. Naglalakad na siya palayo habang malakas na nakikipag-usap sa kanyang cellphone. Oo, pauwi na ako. May problema ba? Wala naman. Pero sa totoo lang, may isang malaking problema. Napabuntong hininga si Ziggu.
Ang hirap makahanap ng maayos na party, mas nakakaimbierna at mas toxic pa ang mga players kaysa sa mga halimaw. Isang boses ang sumigaw, ano ka mo? Pumasok ka sa gate? Sabi ko sa'yo mag-ingat ka eh. Nauutal na sumagot si Ziggu, Frank lang naman yon. Isipin mo, level 1 lang ako at wala pang gamit, di ba? Hindi ako makapag-rank up, kaya hindi ko kayang mag-solo. Lumambot ang boses sa kabilang linya, alam ko. Wala na talaga akong ibang magagawa. Humabol siya ng mabilis, kita na lang tayo mamaya, pare. Nilamon na ng dilim ng gabi ang buong lungsod. Humirit pa si Ziggu ng isang huling mapang-asar na. Paalala, huwag mong kakalimutan yung promotion dinner na libre mo sa akin ha. Hindi naman sa ayaw niyang umakyat sa tore, pero itong nakakaubos dugong pag-grind ay sadyang napakabagal. Rinig ang bawat mabigat at pagod niyang hakbang sa hagdan, buti na lang at maayos ang loot na nakuha niya. Mula sa huling gate, huminga siya ng malalim at puno ng pagod. Gagawan ko ng paraan to, kahit anong mangyari. Ang mga emergency, parang pro kung ayusin. Ngumisi si Ziggu habang pasa ng bag. Nakakuha rin siya ng dekalidad na baka. Todo naman ang hype ni Iyo. Boss, sobrang mapagkumbaba mo naman. Ang laki kaya ng kinita mo, pero sa totoo lang, mas bagay sa kanya ang tawaging sobrang kuripot. Naglabas siya ng isang mahinang babala. Hoy, Ru, kamusta ang buhay? Mula nung tinuruan kita ng leksyon, nanginig si Ru at nabulol sa takot. Pasensya na. Patawad talaga. Mabilis na nag-iisip si Ziggu. Kailangang kumita ng malaki at lumipat agad. Panatilihing ligtas si Yujong sa labas. Biglang may nakakuha ng atensyon niya, isang haligi ng liwanag ang nagliyab. Sumabog ang kislap sa harap niya, isang gate sa gitna mismo ng bayan. Notifikasyon ng sistema, protocol para sa pagbuo ng bagong gate. Kumalma lang. Ligtas ito. Tawagan ng asosasyon. Hindi alam ang rank. Ang pagpasok ng walang pahintulot ay may parusang 5 taong pagkakakulong. Kumuha ng ebidensya bago dumating ang iba, ang unang makakakita ang may eksklusibong karapatan. Player Association, si Chief T6. Nakatitig ang mga mata sa screen, pinindot niya ang mga data. Bingo! Malapit lang sa lugar ni Ziggu. Humigop siya ng inumin habang nagbabasa, tapos bigla niyang nabuga ito. Si Ziggu to, malakas niyang sigaw. 5 araw o matatalo ka. Basahin ang mga kondisyon. Good luck. Tapos na. Para kang makina, Ziggu. May 1 minuto ka ba? Sige, sige. Pumunta sila sa malapit na cafe. Masyadong matamis, di ba? Hinalo ni T6 ang tasa niya habang nakangisi. Sirup ang sikretong sangkap, ininom niya ng dire-diretso ang buong tasa, at ibinalibag ito. Purong sarap. Biglang lumabas ang ID card niya. Opisyal na trabaho ng Korea Players Association. Sinimulan na siyang gisahin ni T6. Babalik ka na naman sa isang rank gate. May tiwala ka ba sa sarili mo, bata? Ngumisi lang si Ziggu, at binaliwala ito. Hoy, wag mo akong maliitin pare. Iba na ang level ko ngayon. Mukhang pagod na si T6 sa kanya. Siguro nga, pero ang tigas talaga ng ulo mo. Itigil mo yang pagngisi at sabihin mo sa akin kung anong floor mo na. Tumawa si Ziggu. Floor 11, katatapos lang ng floor 10. Pinilit siya ni T6. At ang rank mo? Nagkibit balikat si Ziggu. Alam mo na yon. Pagkatapos ay nagbitaw siya ng isang malaking balita. 4 na araw. Nag-iba ang tingin ni T6, naging kasing talas ng bakal. Maghanda ka sa loob ng 4 na araw. Sasama ka. Naguluhan si Ziggu. Teka, bakit? Kailangan kong makita kung mabubuhay ka ba. Kung hindi ka handa, hindi ka sasama. Pagkaraan ng 4 na araw. Nagkalat ang mga sandata sa paligid. Ang boses lang ni Ziggu ang bumasag sa katahimikan. Grabe! Sinong mag-aakalang ang basement na to ay punong-puno ng gamit? Lumang training room, halos abandonado na ito ngayon. Tumingin siya sa paligid, mga high-tech na barrier, napakalawak na espasyo. Minaliit ko yata tong asosasyon na to. Pumasok si T6. Nagustuhan mo ba ang paligid? Napatalon si Ziggu sa gulat. Nagtanong si T6, interesado ka ba sa racket? May bakante sa asosasyon. Inayos ni T6 ang kanyang cuffs habang nagpapakitang gilas. Pwede ka nang maging middleman, sa totoo lang, o kahit anong role na gusto mo. Agad siyang tinanggihan ni Ziggu. Salamat sa alok, pero pas muna ako. Kinamot niya ang kanyang leg, halatang walang balak magsettle sa trabaho. Nanatiling malalim at matatag ang boses ni T6. Bahala ka, laging bukas ang pinto namin. Sabihan mo lang ako. Biglang may naalalang pamilyar na mukha si Ziggu. Kamusta na si Theo? Bigla siyang nawala nung sumikat ka. Sagot niya habang nagtutupi ng manggas. Caravan Guild ba yon? Sigurado akong sumali siya sa mga taong yon. Hindi na siya yung mahinang bata dati. Ngumisi si Ziggu, nakakaramdam ng excitement. Ayos. Kailangan ko siyang dalawin. Kahit ngayon ko lang narinig ang guild na yon. Ang mga braso ni T6 ay kumakatal sa lakas, ang mga ugat ay lumilitaw na parang mga nakapulupot na ahas. Nabulol sa gulat si Ziggu.
Teka, sabi mo katuwaan lang tong sparring na to. Walang sandata. Napaatras siya, halos tumigil ang puso niya sa kaba. Seryoso ka ba? Kumunot ang noo ni T60, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding paghamak. Grabe, akala mo ba naging malambot ako dahil lang sa trabaho sa opisina, bata? Iniabot niya ang kanyang kamay at isang shockwave ang bumasag sa hangin sa isang perpektong bilog. Habang umuungal ang malakas na hangin, nakatayo lang si Ziggu na tila nanigas, paralisado sa tindi ng pressure. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot habang papalapit ang invisible na unos. Isang biglaang pagsabog ng puwersa ang tumama, halos matumba si Ziggu. Dumagundong ang boses ni T6, kasing tindi ng nag-aapoy na tiwala sa kanyang mga mata. Nawala ang pagiging kalmado ni Ziggu, nalantad ang kanyang matinding takot. Kung pro ka dati, pro ka pa rin hanggang ngayon. Tandaan mo yan sa susunod. Wag na wag mong mamaliitin ang isang high ranker, kahit yung nakaupo lang sa opisina. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan, gamit lang ang kanyang nakakadurog na presensya. Biglang may isang nakakatakot na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan na parang itim na apoy. Huwag ka nang makipaglaro. Ibigay mo na sa akin ang lahat ng kaya mo. Mabilis ang takbo ng isip ni Ziggu habang nararamdaman ang malupit na katotohanan, hindi maaari. Hindi ko kayang manalo laban sa isang halimaw na tulad niya. Pinatatag niya ang kanyang loob, nagpa siyang lumaban sa huling pagkakataon. Sige, tatanggapin ko ang leksyon na to, pero hindi ako susuko ng hindi lumalaban. Pagtingala ni Ziggu, halos lumuwa ang mga mata niya sa gulat. Ibinalibag ni T6 ang paa niya sa sahig, at naglabas ng isang nakakasirang shockwave. Naghanda si Ziggu, pilit na tinitiis ang nakakadurog na hangin. Habang mahigpit na hawak ang kanyang espada, nagnit-ngit ang kanyang mga ngipin sa tindi ng sakit. Dumulas ang kanyang bota sa lupa, unti-unting natatalo ng malahalimaw na puwersa. Habang humahakbang pasulong si T6, biglang sumugod si Ziggu. Itinaya ang lahat sa isang taga, kumilos si Ziggu gamit ang lahat ng kanyang lakas. Napangisi si T6. Sigurado ka bang handa ka na talaga para dito, rookie? Umalingaw ang banggaan sa buong hall habang nagkatitigan ang dalawang mandirigma, sinusubok ang tunay na limitasyon ng kanilang lakas. Hinihingal si Ziggu habang natauhan sa isang bagay. Ang isang high ranker ay talagang isang halimaw. Umungal ng malakas si T6. Focus. Kapag nawalan ka ng konsentrasyon sa loob ng isang gate, kamatayan agad ang kasunod. Tiningnan siya ng matalim ni Ziggu habang hirap na hirap huminga. Tama siya. Sobrang naging mayabang ako. Nagnitnit ang kaniyang bagang, habang iniisip, kailangan kong sumunod sa plano. Flashback. 4 na araw na ang nakalilipas. Sa Dongdaemun District. Ang palengke ng mga gear ng mga player. Nangutya si Ru. Gear boss? Wala nang tatalo sa pagkakaroon namin sa tabi mo. Binaliwala lang sila ni Ziggu. Manahimik nga kayo. Para lang akong hubad kung wala akong totoong armor. Hindi ako pwedeng pakalat-kalat na nakabasahan lang, baka makahanap ako ng isang legendary ego item. Sasabihan kita agad sa sandaling makaramdam ako ng isa, dagdag ni Al sa ilalim ng nakapapasong init ng araw. Napabuntong hininga si Ziggu. Sige na, mag-window shopping na muna tayo. Biglang nahagip ng kaniyang paningin ang isang kinalawang na suit ng iron armor. System. Walang kwentang iron armor ng isang lampang platero. Rarity, basura. Defense, plus siyam. Dumaing siya at lumingon sa kabilang rack, umaasang may mas maganda pa roon. Lumapit si Ziggu, ang mukha niya ay namimilipit sa nakakatawang takot. System. Walang kwentang leather ng lampang platero. Rarity. Basura. Defense. Plus 7. Napaupo siya sa gilid ng kalsada, talon-talunan. Kahit si Al ay hindi siya mapasaya. Ang mumurahing gear ay basurang totoo, at ang mga magaganda naman ay sobrang mahal. Sabay na sumingit si Naru at Al. Hey boss, tingin ka doon. Sa labas ng isang sirang-sirang shop, may nagaganap na matinding sigawan sa kalye. Sumisigaw si Minsu ng pagkalakas-lakas. Sinungaling. Ang lolo ko ay isang legendary master. Ngumisi ang matanda bilang pangungutya. Master? Ang gear na yan ay walang stats. Basura yan sa madaling salita. Hindi na tinag ang bata. Maling-mali ka. Ang lolo ko ang pinakamagaling. Nang uyam ang lalaki, itigil mo na ang pagbibida sa palpak na shop na to. Nakakaawa na at sayang lang sa oras. Huy bata, sumingit si Ziggu nang may astig na ngisi. Paano kung igala mo ako sandali? Lumapit si Ziggu na may misteryosong dating. Dalhin mo ako sa lugar ng lolo mo. Nanlaki ang mga mata ni Minsu. Na parang dalawang nagniningning na bituin. Aba, oo naman. Sunod ka sa akin. Naglaho silang dalawa sa dilim ng isang malalim at tahimik na basement. Bumulong si Ziggu sa kaniyang mga internal spirit. Ru, Al, nakikita niyo ba to? Sumagot agad sina Al at Ru. Sigurado, boss. Ito na yung totoo. Itinuro ni Ru. Tingnan mo ang suot ng bata. Lahat yan ay mga sentient ego, paliwanag ni Al. Gawa ng tao, pero nag-uumapaw sa kakaibang lakas ng Diyos. Sabi ko na sa iyo pabalang nasagot ni Ru na may halong inis.
Huwag mo ngang inuunahan ang mga sasabihin ko. Sinipa ni Minsu ang pinto at pumasok na may matagumpay na ngiti. Lolo, nandito na ako. Tingnan nyo, nakadala ako ng totoong customer sa wakas. Napabuntong hininga ang matanda, hindi man lang nag-angat ng tingin sa kanyang ginagawa. Minsu, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Bawal ang mga estranghero sa workshop. Nagpaut ang bata ng may paghamon. Pero kailangang makita ng mundo ang galing nyo, lolo. Nagbulong-bulungan ang matanda. Umiiling sa katigasan ng ulo ng bata. May kabinet ka ng mga mamahaling damit sa itaas. Bakit ba ang mga lumang basurang to ang sinusuot mo? Na pinagtagpi-tagpi ko lang. Magagalit ang tatay mo kapag nahuli ka niya. Sumilip si Ziggu sa madilim na kwarto, ang kaniyang tingin ay tumatalim na parang espada. Biglang luminaw ang kaniyang paningin habang nararamdaman ang isang napakalakas na nakatagong kapangyarihan. Ang banggo rito. Parang nakalalasing. Bulong ni Ziggu. Naging seryoso at mabigat ang tono ni Al. Tingnan mong mabuti ang lahat. Natigilan si Ziggu sa pintuan ng magulong storage unit, bawat piraso ng bakal dito ay isang buhay na ego. Titig na titig si Al sa tumpok ng mga kayamanan, parang nawawala na siya sa sarili. Imposible. Paanong ang isang hamak na tao ay nakagawa ng lahat ng ito? Sumunod si Ru, ang boses niya ay nanginginig sa sobrang pagkagulat. Bawat isa ay isang masterpiece na walang katulad. Kinumpirma ni Ru ang nakapanginilabot na katotohanan. Hindi lang ito basta gamit. Sila ay mga piraso ng kaluluwa. Nagmamadaling mag-isip si Ziggu habang sinusubukang intindihin ang kabaliwang ito. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan natin dito ay mga high-tier ego gear. Seryoso ba kayo? Nakatayo lang siyang tulala, laglag ang panga, habang nakatingin sa legendary hall. Ipinatong ng matanda ang kanyang baba sa kanyang kamay. Hindi ako nagbebenta. Alis na. Hindi ko sasayangin ang sining ko sa mga nagkukunwaring hindi alam ang tunay. Halaga. Si Ji Chunyo, ang platero, ay nagbuklat ng pahina ng may malamig at pagod na tingin, pagod na akong makipag-usap sa mga tangang. Minamaliit ang pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Biglang bumasag sa tensyon ang boses ni Ziggu na parang isang guillotine. Bibilhin ko ang lahat. Pinikit ni Ji Chunyo. Ang kanyang mga mata at nangutya. Hindi ito for sale, bata. Ngayon, lumayas ka na. Wala ka talagang galang ah. Tinawanan niya si Ziggu ng harap-harapan, at itinuro ang labasan, pero hindi natinag si Ziggu. Level 79 na Nameless Blade. Hidden Potential. Hindi pa naririnig yan. Biglang napatayo si Ji Chunho, at sumigaw. Hindi maaari. Nakikita mo ba talaga ang tunay nitong kaluluwa? Nanatiling malamig si Ziggu. Siyempre, ganoon ka rin naman, di ba? Napasinghap ang matanda sa sobrang gulat. Ang pagsusuplado ni Ji Chunyo ay naging isang ngisi. Sige nga, ipakita mo. Ang tanging pangarap lang ng isang platero ay makahanap ng karapat-dapat na amo. Nanatiling tahimik si Ziggu, ang mga daliri niya ay hinahaplos ang nagliliwanag at napakatalim na gilid nito. Itinaas niya ang espada ng mataas. Mula sa sandaling ito, ang pangalan mo ay Saturnus. Laglag ang panga ni Ji Chunho sa matinding hindi paniniwala. Pati si Minsu ay nakatayo. Doon na nanlalaki ang mga mata, pero walang liwanag na lumabas. Nakabibinging katahimikan lang, sobrang nakakahiyang vibes. Bilisan natin sa main event. Ziggu laban kay T6. Oras na para sa huling tapatan, nag-aapoy ang mga mata ni Ziggu sa isang nakamamatay na mapulang tingin. Sa isang kisap mata, sumugod si Ziggu pasulong na parang rocket, para siyang ipo-ipo ng kidlat at apoy, diretso sa pagpatay. Papalapit na ang talim, pero hindi man lang kumurap si T6, sobrang lamig ng kaniyang aura. Nagnitnit ang kaniyang ngipin. Nagnitngit ang kaniyang mga ngipin, ibinuhos ang bawat hibla ng determinasyon sa isang malakas na hataw. Klang! Hinarang ni T6 ang nakamamatay na atake. Napakadali. Kumunot ang noo ni T6 habang nagpapakawala ng isang kulog at nakakatakot na ungol. Nararamdaman ko pa ring nagpipigil ka, bata. Huwag ka nang makipaglaro at asintahin mo ang puso. Akala mo ba ang hamak na kiliting ito ay sapat na para pigilan ako? Nagtagis ang bagang ni Ziggu, ang kaniyang espiritu ay nagbabaga na parang isang malaking sunog. Hindi lang ito basta ensayo, nahaharap siya sa isang mataas na uri ng halimaw. Bumulong siya sa sarili. Tumutok ka. Sige na, mag-focus ka. Muling humataw, pero iniwasan lang siya ni T6 na parang wala lang.